sa YouTube channel. So guys, nandito ako sa bago kong trabaho. Sa Bulbo. Kailan namin ngayon. Ayan, kundi na lang kinakabaon ko. Manok. So, wala na ako sa airport. Dahil nahirapan ako doon. Masyado nang mabigat sa akin. Okay, nasa airport lang nga, pero mabigat pagdating ko sa bahay. Sobrang sakit ng mga likod ko. Tapos, once na sumasakit ang likod ko, ang likod ko ay mag-trigger yung aking hika. So, last ko na sa March 16 airport. Today is Tuesday. Tomorrow is Wednesday. So, isa ulit ko na lang yung aking personal ID. And then, dire-diretso na ako dito sa Bulbo. Ngayon, dito na ako sa Bulbo. Dito ako sa kainan namin. Dito, hindi naman ganong mahirap dahil hindi mabigat. Nasa mga office ako sa mga engineer. Maraming Pilipino dito sa Bulbo nagtatrabaho galing Pilipinas. Mga engineer sila. So, nakikita ko sila dito na nagtatrabaho. Kaya, advice ko sa inyo na once napansinin nyo na masama ng pakiramdam ninyo, ngayon ituloy natin. Yung aking kapatid tumatawag. Mga kasamaan ko dito, mga taga ibang lugar. So, advice ko sa inyo na pag maramdaman nyo na masakit na yung mga katawan ninyo, kung kaya nyo pang mag-apply sa iba, maghanap ng ibang trabaho, huwag kayong mag-stay sa isang lugar dahil ingatan natin yung sarili natin. Kaya ako lumipat talaga ako. Hindi na kaya. Mabigat ang trabaho sa airport sa catering. Walang problema dati kasi supervisor ako noon nung hindi pa nag-pandemic. Nung nag-pandemic na, nagbawas kami ng tao. Sa 150 ang natira is 15 lang. Tapos ngayon wala nga akong driver's license. Tinanggal nila ako sa isang supervisor dahil dalawa lang iwanan dahil tatlo kami dati. Ngayon binalik nila ako sa production. Ang mga ano kasi mabibigat yung cards na yung cards trolley na lalagyan ng pagkain. Lalagyan ng pagkain sa pasahero, tapos mga freezer na pagkain. Tapos parang bigat. Tapos yung isang bangli na napupuno siya ng isang plate na ang daming pagkain, tapos itulak mo, ang sobrang bigat. Tapos nakatayo ka 10 hours. Grabe na, kaya sumasakit ko. Ngayon lumipat dito ako sa Bulbo car ngayon, ang Swedish na Bulbo, kasi ang may-ari ng Bulbo ay Sweden, taga Sweden. So naglilinis ako sa isang mga office ng mga engineer na parang call center. Ang daming mata ay mga plastic lang ang kukunin ko, tapos imamap ko lang ang ano nila, tapos nitapon mag-alis. Pagdating ko sa bahay na po, napaka-relax pa ako. Ngayon, ang trabaho ko ay 6 to 3, so makapag-premiere pa ako sa schedule ko na 11:15. Pero nung dati sa airport pa ako,
Hindi, pag oras na sa premiere ko, tas nasa trabaho ako, ako, hindi ka makadot-dot. Wala kang oras, hindi ka makadot-dot dahil bawal cellphone doon. Kaya yun. So, ito na nahiyang naman ako kasi pinili ko yung kaya sa katawan ko kasi yung anak ko at saka asawa ko sabi nila na kung hindi ko na daw kaya, ano yun naman daw yung regular ka tapos araw-araw nahihirapan ka na, minsan aatakin ka sa husband mo dahil ang hika natin hindi pwede na pupuyat nabibigatan mo lahat ng katawan mo, magpitrigger talaga. Dating sa gabi, hindi ka makaya. Ang diferensya talaga dito sa bulbo na naglilinis ako. Ang paglinis ko ay kukunin ko lang yung mga plastic na mga papel nila. Alam mo na yung papel na tisyo, tapos kape mug na papel. So, hindi mabigat bitbitin kahit nasa plastic siya, diba? Tapos, magmamap ka lang yung conference room nila. Punasan mo lang. Tapos mag-vacuum ka. Hindi naman araw-araw, rotate naman. Kaya dito na ako. At saka, iwas din sa stress dahil yung stress ang nagpapaano sa atin, nagpapadala ng sakit. Kaya dito walang stress, doon grabe ang stress. Sa production 10 hours is 15 minutes breakfast, 30 minutes lunch, 15 minutes break time, so 1 hour. After that 10 hours ka magtatrabaho, nakatayo, nakalakad, pasok ka sa freezer, kukuha ng pagkain. Hindi talaga siya worth. Kaya lumayas ako doon. Nilayasan ko sila. Then ayaw ko rin yung mga kaya advice ko sa inyo na pag napansin nyo na katawan ninyo nahihirapan na, hinahanap na kayo ng magaan at sabaw na kaya sa katawan ninyo. Tagalinis, walang problema, walang masama sa maglilinis. Dati sa hotel, ako, assistant housekeeping manager, pero hindi na pa pwede doon dahil mayroon doon mga bawal sa akin na hindi na pwede sa hika. Kaya lumipat ako sa airport. Ngayon sa airport naman, tinitistingan. Okay sana ako. Hindi na pandemic kasi supervisor ako doon. Production supervisor. Naggagawa lang ako ng mga level sa ilalagay sa card. Office work, tapos magbibigay lang ako ng trabaho sa mga tao. Yun nga, nag-pandemic kaya balik ako kasi di man ako makadiman dahil wala akong driver license. Makauwi pa ako sa bahay. Tapos, ang bayad din sa passport ko sa airport pa, double 1,225 crowns. Hindi ko na ko sa bulto. Kalahati lang, isang way lang siya na 700 lang. Kaya nakatipid ako ng halos 600. Dahil nalang bayad doon sa bus. So, yun lang ang aking advice ko sa inyo na importante sa atin yung ating health. Kaya
Kung may napansin na kayong hindi na maganda na hindi na kaya sa trabaho ninyo na luma, hanap kayo ng magaan. Ang paglilinis, walang masama sa paglilinis dahil ang nililinisan mo mga disilbi ng mga tao. Puros mga engineer sila. Lahat sila dito mga engineer sa Volvo. Tapos hindi naman mabigyan. Ako hindi ako nahihiya kahit tagalinis lang ako. Proud ako na tagalinis ako. Kahit naranasan ko naman yung may mga posisyon. May posisyon kaya pero nahirapan ka naman gawa mo. Ma-stress ka palagi. Kaya dito na lang ako sa maglinis. Hindi ako mag-stress. Ayoko pang mamatay ng maaga. Sabi ng anak ko, tigil ka na dyan mama dahil ayaw kong mawala ka ng maaga. Ayan. So yan guys, yan lang ang aking video for today and thank you so much for watching. Sa iyo next time sa aking vlog. It's me, Lonix with it vlog. Bye! Di ako apurado pero sa'yo ano ba ako gusto ko lang kasi makasigurado.